Ngayon naman para sa game plan number 4 natin is nakita nyo tong na to ng Facture na external charger na to. So ang charge na naman is itong ating 12 volts 100 ampere hour na battery. So ngayon gusto nating tanggalin na natin yung paggamit natin itong ating Facture external charger. So ibig sabihin ang gagawin na nga guys, no? So meron na naman tayong game plan ngayon. So parang game plan number 4 na to. So natapos na natin yung game plan number 3 natin, which is ginawa nating external charger yung ating solar charge controller, no? Yung power source niya is galing sa ating 24 volts battery. Then ang gusto nating i-charge is yung ating 12 volts na 280 ampere hour. Ngayon naman para sa game plan number 4 natin is nakita nyo tong na to ng Facture na external charger na to. So ang charge na naman is itong ating 12 volts 100 ampere hour na battery. So ngayon gusto nating tanggalin na natin yung paggamit natin itong ating Facture external charger. So ibig sabihin ang gagawin ko dito sa ating 12 volts 100 ampere hour na battery is kabitan ko rin siya ng solar charge controller, no, na magcha-charge para sa kanya. So ang ganun pa rin, ang power source ko ay ang ating 24 volts na lithium ion phosphate battery. Ibig sabihin, kasi ngayon na nangyayari guys, kailangan ko ng inverter para ma-charge itong aking 12 volts 100 ampere hour na battery. So kailangan ko nitong smart battery charger. Pagka nagawa natin yung game plan na to, hindi na natin kailangan i-on yung inverter, ma-charge na rin natin itong 100 ampere hour na lithium ion phosphate. So pareho na rin ito ang mangyayari, no. Kaya lang dito ang ginamit natin ay 40 ampere na solar charge controller. Kasi malaki rin yung capacity ng battery natin. Ngayon ito ang charger ko na Facture is gumagamit lang tayo ng charging current na 12 ampere. So pumili lang ako ng maliit na solar charge controller para bumagay dun sa ating battery. So bumili lang ako ng 10 ampere na solar charge controller. Kagaya nung unang model natin. So, EP Ever din yung ating ginamit na solar charge controller. So, ito siya guys. Oh. Para makita nyo na rin. So, ito yung gagamitin natin. Ito ay 10 ampere lang na solar charge controller. So, pansinin nyo yung difference nung size nila, no? Malaki. Maliit lang to, no? 10 ampere lang kasi ito guys. So samantalang ito ay 40 ampere. And ayun na nga guys. So dahil nga dun sa plano natin yon is nagkabit na rin ako ng another na plywood dito sa part na to. So cleaner ko na to. Tinanggal natin yung POMR. Dito natin ilalagay yung ating external charger na solar charge controller para dun sa ating 100 ampere hour na battery. So halos kagaya nito yung gagawin natin, no? But smaller na solar charge controller na charging current. Ito pala yung basic na kakailanganin natin sa ating setup. So unang-una syempre yung ating 10 ampere solar charge controller. Gagamit din tayo ng AWG12 na DC wire, red and black. So 3 meters yung in-order ko. Enough na siguro yan para ito sa ating mga distansya ng mga aparato, no? And then gagamit din tayo ng single pole type na circuit breaker. So ganito yung itsura niya guys, pero hindi ito yung gagamitin natin. So kung gagamit lang tayo ng 20 ampere na rated current para sa ating single pole type circuit breaker. One eternity later. Ito na nga mga guys, no, sa natapos na natin yung setup natin ng pag-wiring natin dito sa ating 10 ampere na solar charge controller. So parehong-pareho siya nung wiring natin dito sa ating 40 ampere na EP Ever, no? So yung game plan number 3 natin. So pareho sila ng pinagkunan ng power dito sa terminal block na to, no? Ng ating DC circuit breaker, no? Dito sa ating 24 volts battery. So sila kumukuha ng power. And then ang pinagkaiba lang ng wiring nila, no? Ang wiring nila pinagkaiba lang. Nag-share na lang sila dito ng relay. So dito ako nag-tap ng relay, no? Itong negative line na yan, yung black na yan, yung malipis na wire, AWG12 lang yan. So papunta yan dito sa ating PV terminal ng ating 10 ampere solar charge controller. Yun lang yung pinagkaiba nila, no?
And then, ayun, since nga ito'y 10 ampere lang, gumamit lang tayo ng AWG12 na wiring nga. Ayun, so gumamit pa rin tayo ng dalawang single pole type na circuit breaker. So check natin ngayon kung gumagana siya o kung nagka-harvest siya. No? So ayan, no, from PB terminal, so ayan, PB actually dito yan, no, sa 24 volts galing yan. So may nanggagaling na around 130 watts na power, no? And then charge yung ating battery sa current na 9.3 ampere. So okay na, gumagana yung ating setup. So makita nyo, nagbi-blink yung ating solar panel. Ibig sabihin, solar panel light. Ibig sabihin niya, normal charging na yung ating setup. Okay, last, no? So ano yung benefit nung ginawa nating game plan ngayon, no? So, agaya nung ating game plan number 3, ang nangyayari ngayon is hindi na natin kailangan ng inverter para ma-charge yung ating mga 12 volts battery, no? So, tumaas yung efficiency ng charging, bumaba yung power loss, no, sa pagcha-charge. Kasi nga, MPPT, Solar Charge Controller, yung ginamit natin na pang-charge dun sa ating mga 12 volts battery.